Tama po talaga sir, no? Kasi lahat po talaga ng nangyayari po dapat ngayon, especially po sa mga operational po sir, dapat documented po talaga sir. Yes. Kasi parang yun din yung magpapatunay na lahat ng ginagawa natin is nakatuon dun siya sa operation manual po natin sir. Yes. Ayun po sir, pagdating naman po sa community engagement ng Angono MPS sir, kamusta po ang ating relasyon sa ating community at pulis ng Angono sir? Maganda ang relasyon natin sa ating community, sa Angono, no? Because we usually engage our community. We mobilize our ASG na tinatawag natin, Yan ay yung mga activities sa baba. Tinutugunan natin yan, pinupuntahan natin yan, binababaan natin yan. We make dialogues to our barangay, like we have barangay visitation. So kada barangay visitation namin, we make dialogue, we make lecture like yung drug awareness, yung anti-bullying, even sa schools, para maiwasan natin na yung pambubuli ng mga bata sa kapwa nila mag-aaral. We also attend the tinatawag nating state of the barangay address ginagawa sa Angono. Yan ay dinadahuluhan natin upang mabigyan natin ng update ang ating community when it comes to the peace and order situation in their respective barangays at nagiging problema natin sa particular na barangay pagdating sa kriminalidad. Kunyari, doon ay maraming magnanakaw. So ano ba yung mga kailangan nating gawin na tulong ang ating mga community para ma-prevent na magkaroon ng biktima ng pagnanakaw sa isang barangay. So, ganun ang ginagawa natin. We make our community aware of what's happening to the community so that they can help in the prevention of such crime. Ayun. Sir, ano po ang mga best PCR practices ng kapulisan ng Angono Police Station, sir, para mas mapabuti pa ang kaayusan, kapayapaan ng inyong bayan, sir? Wala naman kami masyadong talagang best practice na sinasabi. Basta ang ginagawa namin, yung aming tamang trabaho, we make partners with our community. Pero meron kami sinasabi na Oplas Paniki. It is a joint admin personnel together with patrol personnel and intel personnel of this station, station namin. In coordination with LGU and BPATS, nagkakanta kami ng pagpapatrolya, Oplan Sita, Oplan Bakal, Oplan Sagip Nene during night time. Depende yan sa crime plot at yung crime from day. Kaya para maiwasan natin yung mga illegal activities including robbery and carnapping, motor napping. Yung mga operation na to na i-implement natin, is regular naman natin i-implement. Walang oras, walang schedule. Pagka sinabi natin na kung pwedeng araw-araw natin gagawin yan upang mas maging ligtas ang ating community members, yan ay gagawin natin. At yung mga nabanggit ko, regular po talaga ng ginagawa yan ng ating kapulisan. Ayun. Katulad nga po sa sinabi ni Sir kanina about sa Oplan Paniki nila is gabi-gabi silang nagpapatrolya dun sa Angono. Kasi po, yung mga kabataan po kasi natin ngayon is napaka-vulnerable. Kaya dapat natin silang babantayin, lalo-lalo na po sa ating mga magulang na nakikinig kayo na dapat yung ating kabataan is alam po nila yung limitation po nila, mas lalo po sa time. Kasi po, dapat yung mga ganong oras ng gabi, dapat wala na po sila sa labas para maiwasan po natin yung mga krimen. Ayan po, ang next question ko po sa iyo, sir, is dahil po madami pong bagyo ang naitala na papasok sa ating bansa, sir, at ang Rizal po ay isa laging naaapektuhan nito. Matanong po sir, kung kamusta po ang ating pag-aanda po pagdating sa kagamitan at rescue po? Sa tahay, isa lang,
pagka ang ating kapulisan, no, sa punong ating kapag-kapag-kapag, of course, ang ating racial government, sa inainalis. Kaya talagang sobrang support nila pagdating sa rescue operation na ginagawa sa ating kapulisan. And of course, ang pagkitang ating DRRM, agapay natin sa pagkaka-rescue at pagbibigay ng masubali o warning sa ating mga kasamahan o mamamayan ng upang sila ay likas na ayos at mas maaga upang hindi na sila maging biktima ng pagbaha at dito sa kapalan sila kailang baha mas mapanganib para sa kanila at para din sa ating mga schools. And comes to mga equipment, tayo naman po ang ating defense support at bibigyan tayo ng ating mga kailangan na gamit tayo ng ropes na kailangan natin life free, boat, rescue boats, and ito mga bala, palapol pang location. Gamit natin sa pagkas. Ayan, sir. Dahil nalalapit na din po ang national and local election, ano ang mga hakbang at nagawa nyo na sa Angono para po sa pagpatupad ng ligtas at tahimik na halalan 2025? Para sa magkaroon tayo ng ligtas sa tahimik na halalan ngayong 2025, no? Continuous ang aming pag-communicate or dialogue with our candidates, no, sa Angono para i-remind sila na ang gusto lang ng ating kapulisan ay magkaroon ng tahimik na eleksyon at para naman sa benepisyo rin yan ng ating mamamayan upang di sila rin maipit sa sigalot ng mga politiko. At pangalawa, nagkaroon na tayo ng covenant signing, no? At yan ay nagawa na natin during the registration of the candidates. And of course, meron din po tayong programa ng ating regional director, no, yung ating Feel Safer 2025. Ito yung pag-ikayat natin, no, pag-encourage natin sa ating mga candidates especially na isurrender nila yung kanilang mga baril, no, sa ating kapulisan para siguraduhin na hindi ito magagamit sa karahasan. At kapalit naman nito, sinisiguro natin ang kanilang kaligtasan sa kanilang mga activities na gagawin, like later on yung kanilang campaign, yung kanilang pamamasyal sa community, dahil ang ating kapulisan ay nandiyan naman, and we encourage them to request, no, na magkaroon ng police visibility sa mga areas na pupuntahan nila sa pagkandak nila ng kanilang mga activities. So, yun, yung aming campaign din na ma-renew yung mga firearms license sa mga community members natin. No, kasama yan, yung offline cut-off natin, no? And pagde-deposit ng mga baril nila na expired na mga licenses. And of course, yung pag-apply natin ng search warrant sa mga owner ng mga illegal na baril, yung mga walang lisensya at yung mga matagal nang expired yung mga license na mga baril, yan ina-applyan natin ng search warrant para sa ganun makakuha natin in government custody yung kanilang mga baril at masigurado natin na hindi ito magagamit sa election. Ayun. Sir, ano po ba ang mga inyong programa na dapat abangan ng ating kababayan sa Angono, sir? Itong mga programang ito ay ukol sa peace and order ng Angono, no? Of course, yung the conduct of intensified police visibility and with close coordination with the community to address criminality in our area of responsibility. So, mas mararamdaman ng ating mamamayan ng Angono ang presensya ng kapulisan dahil sa pagdagdag po natin ng kapulisan sa kalsada kung saan binawasan po natin yung mga pulis na nagre-render ng mga administrative duties, no? At ito ay binababa natin upang mas mapaigting pa natin ang presensya ng kapulisan sa kalsada. And of course, naniniwala ko the key to crime prevention is the presence
ng ating kapulisan sa kalsada together with our force multipliers. Ayan, ang Angono MPS ay laging handa para pagserbisyohan ng may puso at malasakit ang ating mamamayan dyan sa Angono. Ang inyong kaligtasan ang kanilang kasiyahan. At ayan po, at dahil malapit na po tayong magtapos, ano ang inyong mensahe, sir, sa ating komunidad sa Angono upang sila ay makipagtulungan sa kapulisan sa mas maayos at ligtas na lugar, sir? Ang aking mensahe sa ating mamayan sa Angono, ina-assure ko po ng kapulisan ay laging handa upang tugunan ang inyong pangangailangan para maging mas ligtas ang ating mamamayan, no, sa ating mga kalsada. Actually, lahat nakakatanggap ako ng mga tawag, no, sa tulong ng ating mahal na Mayor Jeremy Calderon at ating Vice Mayor si Jerry Calderon, ay inilalapit tayo sa ating mamamayan, no, at binibigay natin ang ating numero at nakakatanggap tayo ng mga concerns ng ating community na agad naman natin tinutugunan, no. Kaya yun yung sinasabi ko na mas mararamdaman nila ang presensya ng kapulisan sa Angono at sisiguraduhin ko na maging mas ligtas ang ating mamamayan sa Angono. Talaga naman po na kung sama-sama tayong kikilos, sir, na may pagkakaisa at pagtutulungan ng mamamayan at kapulisan ay isa sa pinakamahalagang susi tungo sa mas tahimik, ligtas at maunlad na bayan, di ba po, sir? Yes. Kaya kapag tayo ay mayroong bukas na komunikasyon at tiwala sa isa't isa, mas magiging epektibo at pagresolba sa mga problema ng ating komunidad. Ang ating mga kapulisan ay katuwang ng bawat isa sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan, ngunit hindi ito magiging matatagumpayan kung mag-isa lang po ang ating PNP. Dapat po ay kasunod po dito ang ating mamamayan na meron pong cooperation po ng bawat isa. Kailangan din nila ang suporta ng bawat mamamayan at sama-sama nating itaguyod ang isang mas maunlad, ligtas at payapang komunidad.